Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking Day 31 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po ngayong araw ay meron po tayong devotion at ang devotion po natin ay Special Devotional Seminar. At ang panibagong series natin ay about 7 marks of healthy family at ang topic po natin ngayong araw, August 27, 2024 ay communication, open and safe environment. At ang scripture po natin ngayong araw ay James 1 verse 14 to 20. Listening and doing. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God's desire. Sa Tagalog naman po, pakikinig at pagtupad. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Teaching 1. Safe communication encourages healthy communication. Maganda daw po na magkaroon sa pamilya ng safe communication na ini-encourage nito yung pagkakaroon ng healthy communication sa bawat pamilya. Example po nito is yung anak mo, if hindi siya secured sa family or hindi siya safe na magsalita o yung safe communication ng meron sa pamilya nyo, ay hindi siya magbabahagi sa inyo ng mga hinanakit niya or nararamdaman niya. Kung di magbabahagi siya doon sa mga kaibigan o sobrang mas malapit sa kanya at open yung communication. At hindi doon sa pamilya niya. Dahil walang healthy communication sa isang pamilya, kaya nagagawa yun ng anak. Ayan po. Teaching number 2. First rule of communication. One talks, the other listen. The other one listens. Pag may communication o nag-uusap kayo ng kaibigan mo, ay hayaan mong makapag-impress siya o makapagkwento siya ng maayos. Yung kaibigan mo at ang isa naman o ikaw o ako ay dapat nakikinig sa kanya, sa kaibigan ko. Napaka-importante po nun dahil if ang dalawang tao ay parehas na nagsasalita o parehas person talkers, ganyan, walang good or healthy communication na mabubuo doon dahil hindi kayo nagkakaintindihan. Ganun. Teaching number 3. Open line communication develops and heals relationships. Ang dapat sa communication ay open line communication. Dapat dahil nagde-develop po ito ng mga pag-heal ng relationship o pag-ayos palalo ng relationships, dahil pag may open line or healthy communication sa isang relasyon, dito magiging matured at makikilala nyo ang bawat isa at kayang mag-express ng off-limits na topics and bawat isa dahil open line communication ang meron sa relationship or sa isang pamilya. Application: how to develop communication and safe environment in the family. Number 1, everyone must be quick to listen and slow to speak. Sa tahanan daw po o sa pamilya o sa mga kaibigan natin ay ang pakikinig daw po ay dapat na madali kang makinig or makinig ng mabuti at slow o mabagal o mahinahon sa pagsasalita para talaga na maintindihan ng bawat isa at hindi magkaroon ng misunderstanding. Hindi po yung nagsisigawan, ganon, hindi
po ganun yung communication. At hindi din po na kunwari ay nakikinig lang, hindi po ganun. Dahil everyone must be quick to listen and slow to speak. Importante po ito lahat sa bawat isa sa atin. Application number 2, everyone must be slow to anger, offering safe environment. Lahat daw po tayo ay dapat naman din mahinahon at hindi madaling magalit sa isang komunikasyon. At ito po ay nag-offer o nagbibigay sa atin ng safe environment na kapag may magsasalita ay hindi niya mahihiyang magsabi sa akin o sa atin dahil ang communication na binibigay natin ay safe environment. Application number 3, everyone must commit to make everyone feel safe, heard, and understood. Ang lahat daw po ay dapat marunong magbahagi o marunong makiramdam para lahat tayo o ang bawat isa ay makaramdam na siya ay safe at naiintindihan at napapakinggan ng bawat isa sa kanyang mga sinasabi. At ito po yung kahalagahan ng safe environment sa bawat isa. Discussion. On a scale of 1 to 10, how safe is your family environment? Para po sa akin, ang rate ko po sa or scale sa aking pamilya na kung gaano meron kaming safe environment ay 8 to 10. At what are your strengths and weaknesses? Ang strength ko po is marunong akong makinig ng mga nag-i-express na tao sa akin, ng mga nag-i-express ng feeling nila, but minsan marunong lang po akong makinig pero minsan hindi ako doon related sa kinikwento nila or hindi ako makarelate sa kinikwento nila or napipil nila dahil hindi po ako nakakapagbigay minsan ng advice. Ganun po siya. At ayun po yung strength and weaknesses ko. What is God telling you to commit to your spouse or children? Para po sa akin ngayon ay meron akong pamilya at meron akong mga magulang. Ang sinasabi ko po sa akin ay pinapatunguan ng Lord na sa topic na ito ay magkaroon ng safe environment or healthy communication sa bawat isa or sa pamilya na meron ako at sa mga magulang na meron ako at mga kaibigan. At ang mga tao sa paligid ko para pinaparealize niya po sa akin na mahalaga ito. At dapat gawin natin ito dahil importante ito sa bawat isa. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.